atong palakpakan si Jesus. Malingkod ka. Praise the Lord. Please do tell your neighbor, ignay mong silingan, imong tupad, inasa nga karong adlaw na ay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong panginabuhian, o sa tibuok nimo nga kinabuhi. Ignay mong tupad, salamat kay naa ka. Ignacia, I love you with the love of the Lord. Wow. Amen. Praise the Lord. Amen. So, dirita magsugod sa ato ang title, no? Praise the Lord. Word of God that I'm going to share to you today is about the vision. Amen. Everybody say vision. Vision is the key for nation transformation. Kinsa sa inyo dire ang gusto og kausaban? Mausab ang dagan sa ilang pamilya. Mausab ang dagan sa ilang negosyo. Ignay mong tupad, murag ikaw na. Hallelujah. Praise the Lord. No? Ang key sa nation transformation is vision. Amen? The reason why nga wala na'y pananawon, kay tungod, the reason why nga wala na'y kausaban, kay wala na'y pananawon. Amen. Ang imong nakita, kay ang imuharang kaugalingon, example, kaning mga blind ba, no? It's because wala sila vision. What they care is about themselves. Kaya of course, maniguro sila silang kaugalingon kay basin unsa na ilang makampaan diha, no? So ang tao nga wala na vision, magbuot-buot og kampa sa kinabuhi. Amen. So mo nang wala na transformation. So ang PCEC or Philippine something evangelical nga group, no? Ang ilang gitawag ani kay transformation. Na? Once ma-transform ang nation, kinahanglag transformation. Manang transform nation. And every person is a nation. Ang usa ka tawo equivalent niya na usa ka nasod. Amen. So kanay mong tupad, usa din na kanasod. Amen. Pero kinahanglan nga ma-strengthen ang ato ang vision. So, tanan nga mga taga-change community, I want you to make it a habit nga mag-take note mo. Kay after aning Sunday service, bitaw, usay, malimot ta, no? Malimot ta sa mensahe. So, mo nang pag-abot sa Lunes, padulong sa Sabado, makalimot ta sa gibuhat ni Lord. No? Pero kung mag-take note ta, hindi natin mabalikan sa tuang notes, so, maminister ta diya sa Ginoo. Amen? So, vision is the key for nation transformation. If you want a transformation sa imuhang kinabuhi, pamilya, negosyo, kinahanglan nga mas strengthen balik ang imuhang vision. Amen? Because, padayon ta, without vision, people will live in corruption. Amen? Ang corruption, nagsugod siya kay ang mga tao wala na'y pananahon. Amen. Ang ilang nakita para lang sa ilang kaugalingon. Di ba, daga na kayo ng gawas ng mga balita na nga expose ng mga corruption sa Pilipinas. It is because walay vision ang mga, let's call this mga people in power. They don't have a vision for the nation. That's why they are living in corruption. And take note, ang corruption wala ra sa gobyerno. Ang corruption naana sa mga utok sa mga tao. Amen. Ang corrupted is not the government itself, but the one who runs it. Ang corruption magsugod sa atuang kaugalingon. Amen. Kaya nga naman nga nanay corruption, kaya wala na may pananawon. So they don't care if nakawatan na ba ang Pilipinas. They don't care kung maglisod ang mga Pilipino. Kaya na may corruption, wala man sila'y vision sa Philippines nga moangat. So mana nga, naguna-huna sila, ilarang kaugalingon. Amen. So tungod ana nga wala sila'y pananawon, daghan kaayo na apektuhan. And to the point, daghan kaayo ang nangamatay tungod kay wala na'y pananahon.
Daghan nga matay sa baha, daghan nga matay kay tungod walay klaro ang budget and so on and so forth. Maura ng root sa corruption. Lack of vision. Kay kung tinuod ang gibutang diha nga leader na ay pananawon, kay bao mo? They will think not of themselves, but they will think the future of the Philippines. Ang tao nga nay pananawon na ay panguna-huna sa kaugmaon. Wala ka naguna-huna sa imuhang present nga situation. Ang tinuod nga nay pananawon naa na siya'y panguna-huna unsay dangatan niya sa iyang ugma. Amen? And without vision, sin will become normal. No? Kaya tungod wala na pananahon, pareha sa gobyerno karon or pareha sa kahimtang sa mga people nga naa sa leadership. No? Ang sala, normal na lang, kaya wala na may pananahon. Gibutahan man sa kaaway, gibutahan sa enemy. So the reason why nga wala na, kay gahi na ang heart. Ano madag trilyon na ang kuhan diha. Madag bilyon na mo ang gipang kawat. May labot. No? May labot kung naunsa man na mo diha. No? Pandamay. Amen. Wala may vision, so normal na lang ang sala. So if you are here this afternoon, if sin becomes normal in your life, this is a wake-up call that you need to have that vision again. Amen. This is a wake-up call that you need to see again the goodness of God sa imong kinabuhi. Lantawa balik ang kaayo sa Dios sa imong life. How God saved you before. Lantawa balik kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Tanawa balik ang iyang goodness, ang iyang faithfulness, ang iyang unconditional love sa imong life para kana nga vision ma-restore sa imong kinabuhi. Amen. God is able to wake you up sa vision nga iyang gihatag sa imong life. And without vision, people will be blinded with the truth. Amen. Ang sayop, himong sakto. Ang sakto, himong sayop. Na-blind naman. Sakto man eh. No? Imong gina-justify nga sakto. Amen. Pero dili na di ay. Kaya nga naman, nabutahan. Murag si Apostle Paul. Reverse ang naitabo sa iya. Gibutahan siya sa Ginoo para makakita siya sa kamatuoran. No? Kaysa diyang mata siya, butaman siya spiritually. Kaya pwede man nga gamata, gasigan ay mong mata karon pero blind ka sa kamatuoran. Mao na ang Ginoo, gisampulan niya si Paul kung unsa ang kinabuhi sa tinuod nga buta. Kaya para makamata lang siya sa kamatuoran. Usahay kinahanglan ta butahan para makamata ta. Amen. Usay ipasinati sa Ginoo sa tuwa unsay kinabuhi sa buta. Amen. No? Kay kasagara sa mga buta, mo na silang mga walay na abot. Walay na abot. Kay buta man. Maglisod og abot. Asa naman? Mo nang lisod i-reach out. Kay na-blind sa truth. Reach out. Na-blind sa truth. Mo nang kanang mga na-blind, kinahanglan na agakon. Amen. Inay mong tupad, paagak sa Ginoo. No? Kamantay na, naibutang ang mutabok. Siyempre, naka-automatic na ni ato ang una-una. Ang tabangan yun nato. No? Siyempre, ang buta, dili na sa pasagdan. Kinahanglan na silang agakon. Alidiri. No? Ayaw pag inusara. Kay kasagara sa buta nga mag-inusara, dugay kaabot. Wala may gagiya niya. Hallelujah. Muna, kung naay mo giya, mas dali sa makatabok. Dali sa makaabot sa iyang padulngan. Kay naay gag-guide sa iyang kinabuhi. Mailan nimo ang tao nga gakabuta na kay di na pagiya. Mag-iya-iya na. Amen. So,
amo nang makabuta, kay di naman pagiya. Iya-iya lang tani. Amen. Pero ang tao nga sigig pagiya, ma-appreciate na ko na. Even the little details. Pastor, tabangi ko. Unsa may naitabo nimo, tabangi ko pas. No? Kay maglisod kog tabok. Ani nga kinabuhi. Amen. So sa tanan nga taga-change community, ayaw mo pa as if nga okay ra mo. Amen. Kung panahon sa mga pagsulay o yung mga panahon nga dili inyo masabta ng kinabuhi, manang naatay mga cell leaders, natay mga pastors kung mag-struggle, mga leaders na mo, yung mga pastor, glory to God. Pagiya mo. No, ayaw mo pa pag una-una nga murag akaya pala gini, bisag nangamumo na kay na blind naman. No? So, pag nanginahanglan kag tabang is a form of humility. Nga gusto ka nga makatabok sa imuhang kinabuhi. But right now, I declare that the blind eyes will see. Tanan nga dili maklaro sa imong kinabuhi, paklarohon balik sa atong buhi nga Dios. It seems so blurry. Lord, di mo makita. Layo magiging Lord, di mo masabtan ako live karon. But I tell you, God is a restorer of sight. Amen? I-restore balik ang imuhang pananawon. 2020 nga vision. Ngano 2020 man, kay double na siya nga portion. Amen. Praise the Lord. And without vision, people will abandon self-control. Amen. Wala na'y control sa kaugalingon tungod nawa na sa pananawon. Amen. But when you are able to have the vision in your life, you will not abandon self-control. Klaro kay sa imuha. Amen. Imagine na ang buta mag-drive sa sakyanan. Amen. Bisan pag Land Cruiser na imong sakyanan, kung buta ka, diha ra kataman. Saan man mo? May mo kuhan sa imuha. Amen. Bisan pag unsa ka mahal na imong sakyanan, moabot nag 9 million or 10 million ang kantidad ana nga sakyanan. Pero kung ikaw nga ga-drive buta, di gyud ka kaabot. Amen. Pero kung ikaw na ay vision, hallelujah. Praise the Lord. Bisan pag dulog ra na, kasakan nagklabirya. Amen. Kinaog dulog ba? Mga kusgan ka ba? Ning mga badya, mga bao-bao. Pabao-bao lang na. Pero kung ang driver kakita sa dalan, kabalo kung asa sa padulong, bisan pag-unsa katag-as, kadagko sa mga bukid, kaya niya sa kaon. So, asa man ka katong 9 million nga Land Cruiser, pero buta ang ga-drive? O katong bao-bao, pero tataw kay ang dalan padulong sa kinabuhi, nga walay katapusan? Sometimes it's not about the thing. Sometimes it's not about the car. Sometimes it's all about who is in the driver's seat. Amen. Dili sa about kung unsa ka mahal ang imong gisakyan. But it's all about who you are in the Lord that matters most. Ang 8 million, di kaabot. Kay butawan, di makakita. Amen. Munang kasagara sa makakita, sila ra gyung naay kita. Amen. Makakita ka sa kamaturan, sa dalan nga imong pag-agian. Labi na mo agi kag klabirya o say zero visibility. Di ba? Pero kay tungod na kay vision, ang imong subayon katong pintal ra. Ina no? Importante mo abuta. Amen. Praise the Lord. Can we clap for Jesus? Hallelujah. Mao nang si Isaiah. Tabok na kay Isaiah. Hallelujah. The book of Isaiah chapter 6 said,
in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Sa diyang namatay si King Uzziah, si Isaiah ang nipuli. Or sa diyang prophet man si Isaiah rather. No? Siya ang nakakita. Ano siya? I saw the Lord. Meaning, naasay? Wow, very good. Naasay? In English? In Spanish? Visionaries. Huh? Naasay? Pananaon. Sa yun I saw the Lord sitting on a throne. Giyon sa pagkakita ni Isaiah, ang Ginoo. He saw the Lord, nagunsa siya, high and lifted up. And the train of his robe filled the temple. Katong ang iyang train sa iyang robe, katong iyang murag pako-pako, na puno ang templo. Hallelujah. And then, above it stood seraphim, mga anghel. Each one had 6 wings. With 2, he covered his face. Grabe, bisag ang anghel na sulawan sa himaya sa Dios. Muna usay, magdahig ta kay makapiyong kita sa itong mata kay dili na to ma-comprehend ang presence ni Lord. Amen. No? Bisan ang anghel ba na hayagan sa presensya sa Ginoo. Ano nga, gikabiran niya ang iyang mata, covered his face with 2, covered his feet, and with 2 he flew, and 1 cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Church, Change Community, I want you to understand this. Hallelujah. Unsaon man nga kana nga vision, mas mahimong klaro sa imong kinabuhi. Plain and simple. Just like Isaiah, he saw the Lord high and lifted up. Mailan nimo nga naa ka sa vision sa Ginoo. Kaya ang imong vision is pirti kahabog, high and lifted up. Amen. The reason why nga mawa ang vision, kaya ang imong panglantaw sa Dios dili na high and lifted up. Ang imong pananaw sa Dios kay mura na lang Dios sa ubang tao. Amen. Pero kung kaila ka, kung kinsa na nga Dios sa imong gialagaran, He is the God of Abraham, Isaac, Jacob. He is the God of the Bible. He is the God of Moses that parted the sea. He is the God of Prophet Isaiah. Kung kaila pa lang ka ng Diyos kay mong gialagaran, ang iyang location wala sa kalibutan. Ang iyang location tuad adto sa ibabaw, high and lifted up. Isaiah saw it nga ang tornado to ang trono sa Diyos. Amen. So I want you to understand that if you want to restore that vision, gusto kag transformation sa imong kinabuhi, usaba ang panglantaw sa Diyos. God is above your favorite coffee, your favorite music, and He is more above than your favorite person. He is also above my wife because He is seated high and above. Mas habog pa ang Dios kaysa kahimtang imong giagian karon. Kana imong kahimtang problema, sirkumstansya, mga testing sa kinabuhi, nara na diri sa ubos. Ingon ang Bible, the earth is my footstool. Anang Ginoo nga ang earth daw, nara na sa iyang tiil. So ikaw, gatuyok-tuyok ra ka diya sa kalibutan, sa imong kahimtang. Hello, ang imong Ginoo, high and above.
This is the season that you are about to change your vision. Ang location sa Ginoo, dili lang diri sa building. Ang location sa Ginoo, habog pa kaysa sa imong gipangagian. Mo nang imong pananaw, dili ra diri kutob sa change community. Imong pananaw, dili ra kutob sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pamilya. You have to understand that just like Isaiah, he saw the Lord sitting on the throne. Kita niya ang Diyos that God is above His circumstances. God is above sa iyang mga kapakyasan. God is above His past. God is above His season. Sabanin mong panglantaw. Layo ra kay na imong giagian. Kung layo ang imong pananaw sa iya. Mao na nga duol ra ka sa imong kahimtang kuan na gid kay ko. Si Isaiah, ana si Isaiah sa Ginoo nga gitawag man siya sa Ginoo, joker kining nitabo kay Isaiah. No, anang Ginoo nga kinsa ang ako ang ipadala? Here I am, Lord, send me. Pero naay pay mga pag-ima si Isaiah nga nahitabo. But Lord, I am that unclean lips. Hugaw kini akong baba, Lord. Nakasupsop ni og tahong or unsa ba? No. Kuan kini akong baba, gapamalikas, bastos kini nga baba, Lord. Pero abi ninyo ang gihimo sa Ginoo. Gilimpyuhan sa Dios ang baba ni Isaiah. No? Mo nang nakaingon si Isaiah sa iyang magulang. Isaiah. No? Pero anang Dios, kinsa diri ang akong ipadala. Isaiah volunteered, here I am, Lord, send me. You know what? It's not about your past. It's not about the things that you have done before. But it's all about your vision before the Lord. Taliwala sa imong mga kapakyasan. Lantaw sa pinakahabog. Lantaw sa pinaka-high and above, which is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Mona, the Bible teaches us to walk by faith and not by sight. Kung maglakaw lang ka sa imuhang kaning nakita lang, nahitabo, or kahimtak, you will be discouraged. You'll be frustrated. Pero kung usabo na nimo imong panglantaw, you will see more than sa imong situation. That's the time that God is able to lift you up. Palakpakan na to si Lord. No? This is the season. Muna ang mga anghel, kaingon sila, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Balaan ka nga Diyos. Ug walay susama kanimo. Grabe kaayo ang imong pamuhat sa kuang kinabuhi. And by the time when you realize that God is high and He is seated on the throne, I tell you, layo ra kay na ang imuhang kaagi karon. Amen? No? And then of course, naay mga prinsipyo para kana nga panan-awon ma-restore or naay nation transformation nga mahitabo sa imong life. Number one nga principle is you need to restore or you need to have that holiness before the Lord. Amen? Kay bisan ang mga anghel, di ba? Nakakanta, holy, holy, holy is the Lord of hosts. No? Bisan ang mga anghel, na sila dito, kuyog na sila, na dool kailang access sa Dios. Pero bisan ang mga anghel nakadeklara nga balaan kaayo siya. Amen? Ang Dios katong gialagaran, dili figurine. Ang Dios katong gialagaran, dili maabot sa atong mga kamot. Ang iyang location, perti sa kahabog mo na nga, balaan kaayo siya.
Amen. Ingon ang Bible sa Hebrews 12:14. Atong basahon 1, 2, 3, go. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. So ang prerequisite sa vision is holiness. The reason why we are blinded because we are not living a holy life anymore. Amen. Tanawa, dili na nimo makita ang Dios. In Jesus' name. It's not about attending to the church. It's not about being active in the cell group. It's not about your position right now. Even me, para gyapunin ako. Kung dili ko magpuyo sa balaan nga kinabuhi, dili na ko makita ang Dios. Ug mao na yung pinakabait nga active ka sa simbahan nga di na mo magkita sa Ginoo. Kay pwede nga active ka sa church pero di na ka active kay Christ. That's why holiness is very important. Nga naa kay kahadlok sa Dios. Mahadlok kag buhat og sala. I-preserve nimo imong kaugalingon that you should walk holy and blameless before the Lord. Because God is not playing dice. Ang Dios wala na siya nagduwa-duwa lang sa imong kinabuhi. Ang Ginoo wala na siya nagdulag scatter sa imong kinabuhi. Nga pamahala na lang na imo ang kuana. Amen. Ang Diyos, wala siya sa scatter. He is into unity. That everyone will be united in the presence of God. If you want to restore that vision, first you need to restore that holiness. Kaya mo ning standard sa Diyos. Because holiness is an everyday pursuit. Kada adlaw na ito na ginatinguha. Amen. Kaya ang holiness, maunay makapa-expose sa mga religious na mga tao. Kaya ang kontra ni, kung i-pursue mo ang holiness, ang mga religyoso moingog, moraman po mo mga perfect. Holiness will expose religiosity. Kaya nga naman, mo man yung attack sa imo kung mag-live ka sa holy nga life. Ignan man ka, muraman pong mga perfect. Amen. Ang pagkabalaan, kada adlaw na ito na ginatingwa. Kita tanan. Wala exempted, including us pastors. This is the thing that I am longing for every day. Muna kada adlaw ko garipent. Lord, pasaylo ako sa kong mga makita, sa kong panguna-una, sa kong pagbati, pinulungan. Kaya dapat maniguro ko. Kung naay mo salingsing sa kong kinabuhi, dili na pwede. Kaya gusto ko makakita pa sa Ginoo. Amen. So siguruan na imong life kada adlaw. Kung naay bisag gamay lang diha nga motubo, putla na na. That's living a holy life. That's living a holy life. Kay kung wala kay holiness, murara na sa katong story nga adunay laki nga nagatiman, nasay gipalangga nga halas. Gamay pa kayo. Palangga kanya kada adlaw niya ipet, bahugan niya. No? That's a life not living in holiness. Nidako, libay kay sa kada adlaw gina-video niya, gina-live niya sa Facebook. Tana guys, tanaw kong halas guys. Nyakso nagdako. Like and share. Ha? Hangtod sa ang halas, pareha nakadako sa iya. Ha? Kay tungod wala siya'y holiness. Ang ending sa story, ang halas nga iyang giatiman,
Mopay ni kaon saya. Nitukob saya. That's a life not living in holiness. Be careful kung unsa ang mga ginagmay. Kaya at the end of the day, basig mo na'y mutukob sa imo. Be careful kinsa na ang imong ginapalangga. Maayo or dili maayo. Because at the end of the day, mo na'y mukaon nimo. That's a life of holiness. Para ni sa atong tanan. When I speak here, it's also for me. Because I'm a pastor. And not just only a pastor, anoint me ni Lord nga mahimo ninyong espirituhanon nga ginikanan. I have to be very careful with myself. Sa kuwa una. Og tanan nga namati diri, isa ra akong tambag ninyo. Ayaw og kumpiyansa. Malider ka? Naa ka sa worship team, media, or usher, or sa leader, na nagyandulan ng mga tao? Live a holy life. Kaya walay exempted ani nga prinsipyo sa Ginoo. This is the standard of God. Without holiness, no one will see the Lord. Kung maningkamot ko kada adlaw, nga Lord, nginulsol ko, dili pwede nga mag-serve ko sa imo nga nay makita sa kuwang kinabuhi. Amen. Kung mahimo Lord, sunuga tanan nga mga butang mintras gagmay pa. Kay mo dako ni nga halas ako'y kaunon ug unay ani. No? Ginayano ra nimo ba pero unay man ka sa unahan. Mo nang ayaw na iyanuha ang mga ginagmay. Kay basig mo nay mo unay sa imo sa unahan. As much as possible, be careful. Sa tuingon sa word ni Lord sa 1 Corinthians, na devotional na ko ni one time, if you think that you are standing strong, be careful not to fall. Amen? If you think that you are standing strong, bisan day sa panahon nga abi natog lig-on ta, ayaw kumpiyansa. Amen? Ayaw kumpiyansa. Kibasig makaingon yung kag, aray ko. Amen? And this is a warning for us. Kay mao ni ang standard ni Lord, holiness. Amen? No? And holiness, unsay pasabot sa holiness, pastor? Ganyan kasi ingon na means living a godly and consecrated life. Nagpuyo kag Dios nun og kinabuhi nga gigahin nga kinabuhi. Unsa man ang consecrated nga kinabuhi? Kabantay mo anang kaning prutas, no? Nga the more sa nga consecrated, the more sa nga tamlas. Pero ang imuhang pagkaprutas kaning nanay sagol tubig, tabang na mong pagpangalagat. Mo na ang consecrated nga life, surbulo ni mo nga katong pinakauna gyud nga duga. No? Nga pagtilaw gyud tamlas gyud kayo. Mo na ang consecrated life. That's why nga tanan nato nga pinakauna i-dedicate gyud nato sa Dios. Kanang seek first, that is a consecrated life. Tanan nga mas mulabaw pa sa pinakauna, dili na consecrated nga life. Nanay sagol tubig. Para gasolina, kung nanay sagol tubig, purot-purot ang imong agi. Amen. Pero kung consecrated na, walang halong chemical, hallelujah. Amen. Ay, pirti katamlas. Amen. And ang consecrated nga kinabuhi, wala na ka nagpuyo sa tawhanon nga pagdala. Amen. No? In other words,
dili tawhanon nga pagdala, pero espirituhanon nga pagdala. Pinaagi sa prinsipyo sa Dios sa imong kinabuhi. Mailan na nimo nga nagpuyo ka consecrated nga kinabuhi, kay tanan nimo nga pagdala, dili na tawhanon. But espirituhanon na, you begin to align everything for God. Amen. Ang imong kinabuhi karon kay consecrated na ka, you are living a holy life. Tanan nga imong buhaton naanay alignment sa Ginoo. For example, kaning pagnegosyo nimo, pagtrabaho nimo, dili na sa tawhanon nga pagdala. Espirituhanon na nga pagdala sa negosyo, sa trabaho, sa imong pamilya, dili na tawhanon nga pagdala. Kay kung tawhanon nga pagdala, diha ka mahimong emosyonal. Amen. Even in relationships, dili tawhanon nga klase nga relasyon. Diyos nun nga klase nga relasyon. Mailan nimo ang tinuod nga Diyos nun nga pagdala kay dadon ka sa kaminyoon. Amen. Nemon tupad, andam na ba ka magminyo? Hallelujah. No? Diyos nun nga pagdala. Amen. Consecrated. Muna akong asawa, consecrated ni. Ispiso kayo. Ipadala sa Diyos. Walay hugaw, buling, ug mancha. Hamloy kayo. Kay gi-preserve man sa Ginoo. Consecrated man. Mao na nga pagminyo, love. Ha? Pero kung dili consecrated, balbal. Pero consecrated man, love. Amen. So lipay ko kay naay consecrated nga giandam sa Ginoo. Gi-consecrate gyud. No? Kasagala sa gi-consecrate, no? Maka-concentrate. Wow ka karon. Mga single, pataas ang kamot. Pataas ang mga single, duha ka kamot. I declare in the name of Jesus that God is able to provide a consecrated relationship. Relasyon nga walay sala, walay hugaw, walay tatsa. Kay deserve nimo ang consecrated nga kinabuhi, consecrated nga kaminyoon, consecrated nga kaugmaon. Ang tanan nga modawat, shout, I receive. Dili nimo deserve tong mga sobra sa bahara. No? Dili nimo deserve ka tong mga mumhura. No? Ang imong deserve ka tong main course nga giandam sa Ginoo para sa imo. Gi-deliver gyud ba? Muna akong asawa, mahimo ginawa na siyang example, no? Pag-ana delivery ba? A5 Wagyu. Oh. Kani nga Wagyu, no? Pero katong mga dili consecrated Wagyu. Ganyan ako. A5, no? A5 ni. Nindot ni nga klase, tag 3,000 ni. Ang isa kagutad, 3,000. Manang A5 nga Wagyu. Isa kagutad, 3,000 na. No? So, kung ikaw, magdali-dali ka, dili ni mo na deserve. Dadtura ka sa Divisoria. Tong tag 15 ra ba? Pangbangil lang sa... Pangbangil lang sa imo, aloy. No? Eh, batay gutom man ka, pangbangil ra imo. Di ko ganahan na nga ihatag sa Ginoo, pangbangil ra. Nangasagara, pangbangil, ipanglibang ra na sila. Amen. Pero kung ikaw, siguro ni mo kagalingon that you're gonna live a consecrated life, deserve nimo
ang mga gipang serve sa Ginoo sa imo. Is the Lord. Mana ang negosyo nga gipiyal, asawa nga gipiyal sa Ginoo, ay special delivery. No? Makapanakla gyud ka tungod sa giandam sa Ginoo para sa imo. Amen. Kitay gusto consecrated nga kinabuhi. Ispiso. Ispiso kayo. Walay susama. Namatay mo na mga chef mo, anak sila. Yo? Na mga chef ba, no? Mag-aana gyud sila ba? Mag-aana pa? Hallelujah. No? Tungod kay naapata sa point number 1, malangan yun taan eh. No? So, palakpakan na to si Lord, no? Katawanon lang ni siya, pero mo ning reality. Kay mo ni ang standard sa Ginoo. Sa ingon ni Lord sa 1 Peter, wala na ako nabutang diha, be holy because I am holy. Grabe na ang standard. Kada adlaw ni mo nating nguhaon. Amen. Wala man ingon ng Ginoo nga imong itolerate ang imong kahimtang karon. Be holy. Kada adlaw na to na sa paningkamutan nga makasulod ta perminti sa presensya sa Ginoo. Amen. Kada adlaw na to na kay pwede nga wala mi nakakita mga pastors and leaders, but you have to understand the standard of God that you need to be holy. Amen. So morning key sa vision ang pagkabalaan or holiness. Amen? So, nakita ni mo life karon nga work in progress pa ka, seek the Lord. Ang imong pag-seek sa Ginoo, wala nagdepende sa mga tao. No? Paniguro si mong kaugalingon. Paniguro og sulod sa presensya sa Ginoo. Amen? No? Surbula na imong kaluwasan, surbulo na nimo imong pagkabalaan. Amen. So, mana nga mag-set og standard sa tuang kinabuhi. Kay dili basta-basta ang Dios nga itong gialagaran. Amen? Si Ananias o si Safira, na makaklang sila about sa, bisag sa finances nga bahin. Ananias o Safira. Kay tungod si Safira na buang Safira man. Buang sa kwarta ba? No? So, tanan nga atong gikabuangan, magbantay-bantay ta. No? Ang ilang isyu ato sa kwarta. Paul or Peter. Marks Peter to. No, nga asa ang bahin or ang bahin sa Ginoo. Portion. Namakakman sila. Diha, nangatumba, nangamatay. Nangamatay mismo. Mo na nga, dili joke ang pag-serve sa Ginoo. Katuwa, gisampulan sa Ginoo. Bang! Higda diretso, patay. Amen. This is the standard of God. Muna nga, ayaw kami nusay ang pag-serve sa Ginoo. Ako, pag nakabalo ko aning revelation sa holiness, ay hadlok na ko. Kaysa una, experience man ako ni nga naan ako sa, gi-involve na ko sa kuan ba? Kining ministry. Nya, ana pa mangyapon. Buhat pa mangyapog mga illicit nga mga butang. Pagkabalo na ko nga ang standard sa Ginoo holiness, ay gakurog oy. Dili pwede Lord, siguroon na ko ni ang ako ang pag-serve diya sa imuha. Nga wala gyoy miskan gamay nga makapawala sa imuhang presensya sa kuang kinabuhi. Sa ginagmay. Muna nga, ayaw mo kumpiyansa sa ginagmay. Amen? Holiness is the key so that God is able to restore that vision once again. Amen? Ha? Muna nga, basta na ay holy nga lyrics, muragid kong magkana na ba? Muragid kong magkurog na ba? Yeah? And the angels cry, holy. Isa basta-basta ba? No, bisan mga anghel gahilak, ang mga creation gahilak sa iyang pagkabalaan.
Nung moabot sa point sa imong life ba nga maghilak ka, Lord, dili pwede nga taapay mga sami sa akong kinabuhi, Lord. No? Kay kung walay holiness, magsalig raman ta. Ano bito tayo? Siloon, bito tayo sa Ginoo. Ganun day. Gracious man si Lord. Di ba? Ano? Gracious man si Lord. But always remember that God is not just only gracious, He is a just God. He provides justice. Tagaan niya justisya ang imuhang kinabuhi. So just like the Bible said, nga na ay wages ang sala. For the wages of sin is death. Bayad sa sala, kamatayon. Amen? Muna nga reminder para sa tanan, para sa mua, tanan nga mga leaders, ayaw o kumpiyansa. Timanon nimo imong altar diya sa Ginoo. No? Siguro ang imong altar guba na. Pakataw-katawa lang ka, pero guba na imong altar ba? No? Siguro you are coming here every Sunday, but your altar is already broken before the Lord. No? Siguro, lipay ka, katawa-katawa lang ka, pero naamba man day kay gibuhat nga dili mao. Piyansa lang ka, kay wala pa'y nakabalo. But right now, God is able to restore that altar. As long as you come to Him. Come to Him. Dili na ko magpadayon sa uban nga punto kay Holy Spirit na ko ipawali dire karot. It's very important. No, pwede ko mapadayon sa mga 3 points diya. Pero if we are not living a holy life, mura ra gyapon ginasunog nimo imong kaugalingon sa kaugalingon nimo nga mantika. Karon ayaw i-allow nga kana nga parts sa imong life maguba. Every day you are able to restore that altar once again before the Lord. Amen. This is a wake-up call for the changed community that we need to have that vision through holiness. Be holy before the Lord. Kung mahimo, isurrender na kita. Amen. Lumbaay tag surrender. Kasi gusto diya ma-surrender. Amen. Say gusto diya nga i-lay down tanan sa Lord. No? Nga wala na gyud matago. Kay kasagara sa matago mo na muugat. No? Lord, maniguro ko. Dili pwede ni. Bisag ako, di ko kumpiyansa. Sumuna nga kadaadlaw ko gasik sa Lord. Nga Lord, limpyuhi kung una-una, kasing-kasing, pinulungan, binuhatan, nga walay, bisan, sala nga musulod sa kuang kinabuhi, Lord. That is your deepest desire. Holiness is the key so that that vision will be restored once again. Unsa man ang vision, Pastor, to win souls and make disciples? Maudi ay nga dili mabungahon kay wala na nagpuyo sa holy nga life. Win souls and make disciples. That's why it's hard for us to win other people. That's why it's hard for us to make disciples. That's why it's hard for us to reach out. Kinabuhi sa uban. Kaya in the first place, sa tuwa palang daan, wala na ang pagkabalaan. Kanila nga point, change community. If we are living a holy life by the grace of God, I tell you, dili nakasugon nga magwali. Dili nakasugon nga mag-win og souls, mag-make og disciples. When your holiness becomes a lifestyle, soul winning and disciple making will become your lifestyle as well. Dili na ka kinahanglan pa nga ignon nga
Dili na kay challenge. Dili na kay ignon nga ato si kuan ba? Iwin ang imong mga migo ba? I-disciple sila ba? No? Muna ko sahay, maglisod ta. Kay naapa may babag. Amen. Pero, ga-desire ka nga magpagamit sa Ginoo. Deep in your heart, gusto ka nga, Lord, gamita ko. Para ani nga generation. But God cannot use a vessel that is filled with hatred. God cannot use a vessel that is filled, puno sa unforgiveness. Dili magamit sa Dios ang vessel nga puno sa pagmahay-mahay, puno sa bitterness. Dili na pwede magamit sa Ginoo nga vessel. God can only use an empty vessel. And that vessel is your body. That vessel is your life. Wala maglisod ka, nga gamiton ka sa Dios, kaysa imong vessel, napay lahi, nakasulod diya. Puno pa na sa mga resentment, mga pagmahay-mahay, mga kasuko, unforgiveness, mga bitterness. Mo na nga maglisod ta. Kay kita mismo sa tong kaugalingon, ginadala-dala pa nato na. God can only use an empty vessel. I-empty na ka vessel. How can the Holy Spirit move in your life kung naapay mga butang sa tong kinabuhi nga wala pa nato na fully surrendered diya sa Ginoo? Change community, if you want to be used by God, begin to empty that vessel now. I-surrender na nga bisyo. I-surrender na nga lust. I-surrender ng pornography. I-surrender ng mga sex outside marriage. I'm calling you out right now. This is the Holy Spirit speaking to you. Dili ni ako, inyong nadunggan karon. It's the Spirit of God that is challenging you right now to surrender all to Him. Wala maglisod ka, kaya napay mga illicit nga mga butang, mga unrighteousness. Amen. I tell you, ayan na ako na-experience ang breakthrough na ako sa pag-serve sa Ginoo. Nagiundangan na akong sabo, marijuana, sigarilyo, ecstasy. Paghimo og mga sex outside marriage, stuff like that. Mga lust of the eyes, lust of the flesh, and even pride of life. Dadto nagsugod ang akong breakthrough sa pagpangalagad sa Ginoo. Holiness is the key so that na kay vision sa Ginoo. Hindi na ma-deny. Sa diyang ako gisurrender tanan diya sa Lord, akong future nga wife, akong future na ako sa finances, business, trabaho, and all. I just surrender it before the Lord. And sa diyang, gibuhat na nako na. Glory to Jesus. Gibuhat sa Ginoo. Nagpagamit ko sa iya. Nagsugod lang sa duha ka tao. Back in the days, sa kalaanan. Kay cell group pa man, cell leader pa man ko ato nga time. Wala pa man ko na mastor yun. Ika nagsugod sa duha ka tao. In glory to Jesus, na imong 30, 50, 60. That is the evidence of holiness. Dili na tungod na ako kay may mo istorya or whatsoever. No. Fruits will just follow when you live a holy life. Hello? Sunod na lang natanan. Mudro na lang natanan. Dili lang mga batanon, pili lang mga ginikanan. So whatever it is in your vessel right now, that's the devil right there. Trying to destroy your future. But when you live a holy life before the Lord, your life will never be the same again.
Ayaw iiwag ang pulong sa Diyos. Begin to receive it with all your heart. Humble down before the Lord and He will lift you up. Kay kasagara nga i-call out sa Holy Spirit, muntol man imong heart, dili na para nako. That's the demon hiding in you. Kay dili siya gusto ma-expose. Mga batanon, mga negosyante, tanan nga mga couple nga na din begin to empty your vessel right now. Kung naa pamanggani or kung naghuna-huna ka nga wala na kay isurrender diya sa Ginoo, that's pride. Blaming, that's pride. Blaming, being angry, being in guilt, being in shame, that's a form of pride. Understanding lang sa word that 2,000 years ago, it is finished. It is done. The cross. It's by the blood of Jesus. Hindi mo kaya baguhin mo kaugalingon. Muna ingon sa word ni Lord, draw near to me and I'll draw near to you. Ikaw ang una, dili si Lord. Draw near to me, anak si Lord. Duol sa kuha, o muduol rin ko sa imuha. Ikaw ang mag-adjust. Amen. Just like the prodigal son, aya ra siya ni girestore sa diyang sana ang niduol balik. Your heavenly Father is just waiting for you to come home. Just empty that vessel. What if, Pas, hugaw na gid kay ko, pananaw sa mga tao. Just go back home. Just go back home. Hello? What if, Pas, lahi na lang istorya sa kuha? Kung naay hugaw katong prodigal son, aside nga, nagkuyog siya sa mga baboy, nagkaon siya apil sa mga baboy. And that's not his identity. Anak sa hari, nagkikaon sa mga baboy. And then he came into understanding, anak man di ko sa hari. Dili man di ko susama aning mga baboy. Kaya ang batasan sa baboy, kabalo mo, unsa? After ni mo naliguan, mo balik, gyapon na sa hugaw. Pero kung malimpyuhan ka sa dugo ni Ginoong Hesus, dili na ka mo balik sa hugaw. Kay tanan ni mo nga hugaw, gilimpyuhan na sa hamilin nga dugo ni Hesukristo. Amen! Hello! If you are struggling right now, just go back home. When it feels that you are so ashamed because of what you have done in the past, just go back home. Have that boldness to come boldly into the throne of grace, asking the Father, Ama, nitstor ko. It doesn't matter kung unsa istorya sa mga tao sa kong palibot. What matters most is my heart towards you. I want to go back home. I-restore ko. And by this time, I'm gonna be more 10 times greater, 10 times stronger, 10 times better. That's the heart of a child of God. Change community, listen to me. Ang tinuod nga anak, mubalik yun. Ang tinuod nga anak, nagyoy kasing-kasing sa pagbalik diha sa trono sa Dios. Kung tinuod yun, nabati ni mo nga anak ka. Mubalik yun ka. Diri sa Change Community, daghan ang gadad, pero wala na ni balik. They left the kingdom.
Kung tinuod ka nga anak mo, balik ka. Balik ka. If you are really a child of God, you will always go back home. Bisan pag unsa na nga pita nga imuhang gisaluman diha. Amen. No matter how you think nga murag hugaw na gyud kani imong gibuhat. I tell you, napay mas hugaw ana. Wala pa lang na-expose. Amen. That's why sa dili pa na ma-expose, paniguro, draw near to God. E kung ma-expose na, murag kag si Ebat Adan ba? Aman si Adan! Nanago! Noon sa man, nag-cover sa banana leaf. Amen. Nag-cover sa banana. Kaya wala na-appreciate ni Eve nga si Adan, banana. The reason why we hide because of something that we have done before the Lord. But I tell you right now, gusto kag restoration. Your life is hidden in the presence of God. Back in the book of Genesis chapter 1, they were so ashamed nga naa sila'y mga temporary nga covering. And that's the result of sin. Munang resulta sa sala that we need to cover things temporarily para makubiran lang atong mga gibuhat. I don't know what's your temporary covering right now. Nga himuon nimong panakip para dili makita ang imong mga sala. But the greatest covering happened 2,000 years ago. That our life has been covered by the blood of Jesus. You don't have to have the temporary covering. Ang covering nga gi-provide ni Jesus is for eternity. And that covering is actively working in your life right now. You don't need to cover everything. You just need the blood of Jesus to cover you because love conquers all. Woo! And while we are still sinners, Christ died for us. I tell you, change community. This is the season nga huguton na to kayo itong pagtuo. This is the time nga maniguro ta. Lord, dili pwede nga mag-serve ko nimo. Nga nagbisyo pag-apo ko. Pwede, Lord, gagamit na ko nimo, magpagamit pa ko sa yawa. This is the time to go back home. God is telling you right now, my son, my daughter, no matter what mess that you are in, there's a message of the cross that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The reason why that you are struggling is because of sin. And the reason why that you are being restored is because of Son. Mawala na nga sin kung na kay understanding sa Son. He gave His only begotten Son so that you will not no longer live in sin. Saan pag-unsa na mo gibuhat ka sala? The Son provides hope, restoration, forgiveness, healing that the world cannot provide. Just go back home. Just go back home. Even me, your pastor, dili na ka mausap. I cannot change my family. I cannot change my father, my mom.
my wife, even my brothers, na mga igsoon, dili na sila perfecto yapon. Dili na ko na sila mausap. O mga karinte and all. But the only one that has power to change is the blood of Jesus. Living a holy life. Even me, my heart is aching. Bisan din sa mga leaders sa Change Community. Ayun ko, Lord, taas-taas magiring nga trabaho. But I know that your presence will transform every heart. And I know that just one personal encounter with the Lord, I know that you are able to change our lives. Karon Change Community, I challenge you to go back home. Go back home. Ayan na lang tawa imong pas. Ayan na lang tawa sa imong nabuhat karong bulana naging tuig. Just go back home. There's power in having that boldness. Wala na nga pride. Wala na nga mga blaming game ni mo diya. Kinsay hinungdan, kinsay sakto. Sa tinuod lang, may sakto sa tuwa. We are only be made righteous through Jesus Christ. It's not our own effort. Bisan pag i-project ni mo diya nga, ikaw ang nasa sakto, ikaw ang nasa truth. Sayop mong good ni ano, sakto mong good ko. I tell you, walay sakto sa tuwa. It's only by the Lord Jesus Christ. That's why I am pleading to the Change Community to go back home. Fix yourself up. Dili comfort sa tao imong kinahanglan. Bisan pag isagatos nga comfort ang imong kinahanglan, you will not be comforted. It's only by the comfort of the Holy Spirit that can comfort you. Right now, I want you to bow down sa imong ulo. Just sit there. Just begin to allow the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Ano lang, wala na yung worship team. Thank you, Jesus. Right now, I want you to be in the presence of God. Unsa pa na nga sala, kung unsa pa na nga garbo, kung naapaka na nga bisyo, paniguro, Jesus Christ is coming. We are living in the end of the end times. The Change Community must be consecrated, living a holy life. Wala na'y panahon ang mga sala, tanan nga mga idols, video games, mga dula sa cellphone nga makakawat sa panahon sa Dios. There's no time for that. This is the season that the bride must be prepared for the coming of the groom. Woo! Lasaka ba 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 ba. Holy Spirit, right now, it's no longer about my voice anymore. But Holy Spirit, we give you permission to come in this place right now and begin to move in a mighty way like never been before. We allow you, Holy Ghost, to touch every heart. Ngatanan ng mga gay nga kasing-kasing Ginoo imo paumukod. Dili pinaagi namo, but pinaagi sa imo blood, Jesus.
And right now, Lord, we surrender. Come on. Have the time with Holy Spirit right now. Ikaw mismo, kay heart ka mo surrender niya sa Lord. I can't do it for you. You need to come boldly. No matter what you have done, you need to come boldly. Go back home. Go back to the heart of the Father. Ayaw na pagkaroon ignon nga okay pa ka. Ayaw na pagkaroon ignon nga lipay pa ka. Nga dasig pa ka. But this is the time that you need to humble down yourself before the Lord, saying, Lord, I am a sinful man. Napakyas ko, Lord. Muna na ginanglan ko sa imo presensya. Muna na ginanglan ko, Lord, sa imo ang gugma. Because apart from you, I am nothing. Na ay supernatural nga visitation si Holy Spirit karong kapunon. This is a special day that you are able to encounter Him. Daghan ang ma-restore nga first love karon. Yes, Lord.